Ganito ang itsura ng EDSA ngayon. Oras ng rush hour, ngunit hindi ganoon ka-traffic at maluwag ang biyahe. Kapansin-pansin ang pagbabagong ito sa EDSA sa loob lang ng ilang araw. Ang isa sa mga pangunahing kalsada rito sa Metro Manila, kasabay ng pagsirit ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa katunayan, nakausap ng The Situation Report ang TNVS driver na si Fernando Ramos Jr., kung saan sinabi niyang mas gumaan daw ang kanyang biyahe ngayon kumpara noong mga nagdaang linggo. Ang termino ni Ramos sa TSR, paisi-isi at parang nagmumuni-muni na lang daw siya ngayon sa pagmamaneho, gawa ng hindi na ganoon ka-traffic kahit rush hour kumpara raw noon na bumper to bumper. Kaya lang, pasakit sa kanya ang nasa 1,500 pesos na gastos sa pagpapakarga ng diesel ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo nito. Kaya para makatipid, nagpapatay na lang daw muna siya ng makina habang naghihintay ng pasahero. Sabi ni Ramos, napansin niya na bagaman gumagaan ang traffic, pagpatak ng gabi ay nagsisimula ulit ito sa mga lugar na may gasolinahan upang makahabol bago pa magpatupad ng price increase. Bagay na naobserbahan din ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dahil kapansin-pansin ang pagluwag ng EDSA sa mata ng ordinaryong commuter, aminado rin ang MMDA na gumaan nga ang traffic sa isa sa tinaguriang busiest highway sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, bawas nga ang mga bumabaybay na sasakyan sa EDSA simula pa noong isang linggo. Ang 23.8 kilometer na EDSA ay idinisenyo para sa 250,000 vehicle capacity, pero noong mga nagdaang buwan ay higit doble ang nadagdag dito. Sa unang linggo ng Disyembre, sinabi ng MMDA na mahigit 427,000 na sasakyan ang bumabaybay sa EDSA. Pero ngayong may krisis, upang malaman kung gaano karami ang nabawas sa dami ng sasakyan sa EDSA, sinabi ni Torre. Kung ang pag-uusapan natin, yung anecdotal na observation, well, nakita nyo rin siguro na medyo naramdaman na natin na medyo lumuluwag ang mga kalsada sapagkat may reduction ng volume tayo nakikita. Ang isa nga lang na napansin namin, pag sa gabi, especially sa gabi na may announced na price increase the next day, talaga namang yung mga paligid ng mga major gasoline stations, nagkakaroon ng traffic, kaya kami nagpo-provide ng traffic assistance dahil nakapila ang ating mga kababayan hoping na makabili pa ng gas sa mababang presyo before na tumaas the next day. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Torre na nagsimula na ang MMDA na magsagawa ng scientific vehicle count at traffic analysis simula nitong Lunes, March 16, para malaman kung may epekto nga ba ang taas presyo sa produktong petrolyo sa pagbawas sa traffic. Para nga sa linggong ito, sinabi ng Department of Energy na maglalaro sa pagitan ng 12 pesos hanggang 16 pesos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, mahigit 20 pesos sa kada litro ng diesel at mahigit 7 piso sa kada litro ng kerosene, na staggered o utay-utay ang implementasyon upang hindi mabigla ang mga motorista. Dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East, nagmahal ang presyo ng krudo dahil damay sa nasabing kaguluhan ang Strait of Hormuz, na siyang krusyal na daanan ng 20% ng supply ng produktong petrolyo sa mundo. Nakasentro na ngayon ang lahat sa nasabing lugar, lalo pa tumaas na ang kada bariles ng krudo sa mahigit $100 na ayon sa mga eksperto ay nahanay sa listahan ng oil price surges sa siglong ito. Kabilang na ang Russian invasion sa Ukraine, COVID-19 pandemic, nang patawan ng serye ng economic sanctions ng Western powers ang Iran noong 2012, ang Arab Spring na bunga rin ng gulo sa Middle East noong 2011 at noong 2008 nang umabot sa $147 ang kada bariles ng krudo. Ngayon nga nagtataasan ang presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Hinihimok ng pamahalaan ang lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente, habang ang mga lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng 4-day work week sa kanilang mga tanggapan. Hinihimok din ng gobyerno ang mga nasa pribadong sektor na ipatupad din ang nasabing bawas na araw ng pasok upang makatipid at makatulong na rin sa kanilang mga empleyado na nagsisimula na rin magtaasan ang presyo ng pagkain na domino effect ng mataas na presyo ng krudo. Ngayong hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, tinanong ang Department of Energy
kung posible nga bang umabot sa $200 ang kada bariles ng krudo. Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin. Is it true that it will reach 200? I don't know. Anong sabi mo, Sandy? Only God knows. Reaches 200, it's 200, no? That means fuel will be more expensive. That means you have to plan your fuel consumption. The expensive, kung mahal yung diesel, di dapat i-control natin yung expense natin sa fuel. What is more important is we do have fuel enough for everyone, and we do.